Life with Lyra. Tara! Welcome back sa ating The Purpose-Driven Life Journey. Kung napanood nyo ang Day 1, maraming salamat sa lahat ng nag-message at nag-share ng reflections nyo. Nakakatuwa kasi sabay-sabay tayong natututo habang binabasa natin ang librong to. By the way, disclaimer lang po, baka may nagsabi, akala ko nasa bahay ka, bakit nasa beach ka ngayon? Uy, hindi po to recent. Old vlog footage pa ito nung nagbakasyon kami sa Morong Bataan. Naisip ko lang na sayang naman kung hindi ko magagamit, diba? Kaya habang nanonood tayo ng magagandang memories, samahan nyo rin ako sa ating reflection para sa Day 2. At gaya ng sinabi ko nung Day 1, hindi po ito book review, hindi ko babasahin ang buong chapter. Ang gusto kong gawin ay i-share ang mga natutunan ko at kung paano ko to naintindihan bilang isang ordinaryong Kristiyano na patuloy ding natututo araw-araw. Ang title ng Day 2 ay You Are Not an Accident. Sa unang tingin, parang simple lang siya, pero habang binabasa ko, napaisip din ako. Ilang beses na ba nating tinanong ang sarili natin, Lord, bakit ako? Ano ba talaga ang purpose ko? May halaga ba talaga ang buhay ko? Siguro kung naging honest tayong lahat, dumaan na tayo sa ganyang tanong, B. So habang pinapanood ko ulit itong vacation namin, hindi ko maiwasang humanga sa ganda ng creation ni Lord. Imagine mo lang ang dagat, ang mga alon, may pabundok, ang hangin, di ba? Hindi naman sila basta lumitaw na lang isang araw. May creator, may designer. At kung ang kalikasan ay may disenyo, tayo pa kaya, di ba? Minsan kasi feeling natin, ordinaryo lang tayo. Hindi naman ako sikat, wala akong special na talent. Parang mas magaling pa yung iba kaysa sa akin. Pero ang gusto ipaalala ng lesson na to ay hindi basihan ng value mo ang comparison sa ibang tao. Ang value mo ay nanggagaling sa Diyos na lumikha sa'yo. So naalala ko tuloy nung outing na to. Bago kami makarating dito, ang dami namin pinagplanuhan mga besh. Anong oras aalis, anong dadalhin, sino ang bibili ng pagkain, anong susuotin. Pero seryoso, bago mangyari ang outing na to, may plano muna, di ba? Ganon din tayo. Bago pa tayo sinilang, may plano na ang Diyos para sa atin. Hindi man natin alam lahat ngayon, hindi ibig sabihin wala ng plano. Sa panahon ngayon, napakadaling inkumpara ang sarili natin sa iba. Magbubukas ka lang ng social media, may makita ka ng may bagong sasakyan si ganito, may bagong negosyo si ganito, may bagong bahay, may travel, may engagement, may promotion, tapos mapapatanong ka, Lord, ako, kailan kaya? Oh, pero alam nyo ba ang na-realize ko? Hindi pare-pareho ang timeline natin. Kung ang Diyos ang author ng buhay natin, siya rin ang nakakaalam kung kailan dapat mangyari ang bawat chapter. Habang pinapanood ko tong mga videos namin, na-realize ko rin kung gaano kabilis lumipas ang panahon. Parang kailan lang mga sis, nandito kami. Ngayon memories na lang siya sa phone gallery. Diba? Ang bilis! Doon ko naisip, kaya pala importante na i-enjoy natin ang present kasi minsan, sobrang focus tayo sa future, gusto natin agad marating ang destinasyon. Pero nakakalimutan nating i-appreciate ang journey. At feeling ko, ganun din ang gusto ituro sa atin ng Diyos. Hindi lang ang destination ang mahalaga, pati ang proseso. Kaya kung may iiwan akong challenge ngayong Day 2, sa halip na ikumpara mo ang sarili mo sa iba ngayong linggo, magpasalamat ka sa paraan ng pagkakalikha sa'yo, sa talents mo, sa family mo, sa mga pinagdaanan mo. Dahil lahat ng yon ay bahagi ng kwento na isinusulat ng Diyos para sa buhay mo. Hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali. Hindi ka huling option ng Diyos, pinlano ka niya, minahal ka niya, at may layunin siya para sa buhay mo. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa ating Day 2 na The Purpose-Driven Life Journey. Kung may natutunan ka sa reflection na to, pwede mong i-share sa comments ang pinaka-tumama sa puso mo. Kita-kita ulit tayo mga sis sa Day 3 hanggang sa susunod. God bless po mga kapatid. Bye!